Acts chapter 20 verse 28 to 30. Everybody read. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po ang umagang ito sa aming pag-aaral. Buksan niyo po ang aming puso, ang aming pandinig, ang aming kaisipan, upang makita po namin ang bawat mga katotohanan na siyang may pangaral ngayong umagang ito. Hayaan niyo po ang banal na Espiritu ang siyang magpala sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong umaga, the pastor must protect the church. The pastor must protect the church. So dito makikita po natin, lagi po nating inuulit ang Acts chapter 20, 28. Sabi ni Pablo sa mga elders, yung mga elders po rito ay they are pastor, they are overseer, they are bishop of the church. At isa po ito sa kanilang responsibility. Mga kapatid, sabi niya, to protect the church. Kaya sabi ni Pablo, sa Acts 20:28, kinakausap niya ang mga elders ng mga iba't ibang churches. Sabi ni Pablo sa kanila, take heed therefore unto yourselves. Ingatan ninyo ang inyong sarili, and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. Yung pagiging pastor po ay hindi po madali, tandaan po natin. At mismo yung sarili po namin ay binabantayan po namin. Bakit? Kasi ang pastor, marami pong kalaban po yan. Maraming tukso, maraming trials, maraming temptation, and sometimes ang nangyayari, tragedy. Kaya sabi ni Pablo, ingatan ninyo ang inyong sarili. He was talking to the pastors and to all the flock, at maging ang kawan at ang lahat ng kawan, ang buong kawan, over the which the Holy Ghost hath made you overseer. Na ang banal na Espiritu Santo, kayo ay ginawang mga katiwala. Ang overseer ay steward. Lagi po nating tandaan. Ngayon, hindi po pagmamay-ari ng pastor ang church. Sapagkat pinagkatiwala lamang ng Panginoon sa pastor ang kanyang pagpapastor. At ang kanyang tungkulin, isa po rito yung binabanggit po natin, to feed the church of God. Ang tinutukoy po rito ay church of God. It's not the church of men, but the church of God. Ano yung church of God? Tayo po yun. Kayo po yun. Which he hath purchased with his own blood. Na kanyang binili sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya ang membership sa church ay nakapangalan po sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi sa pangalan ng isang pastor. Kasi kadalasan ang binabanggit po sa atin, member ako ni pastor na ganito, ni pastor na ganyan. Hindi. Ang katunayan niyan, doon lamang po tayo nag-a-attend. Pero talagang sa atin, na tunay na mga tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo ay tinawag po na Church of God. Hindi po ito yung pangalang Church of God dyan sa relihiyon na nakikita po natin. Kaya ang
ang challenge ni Apostol Pablo sa bawat mga nagpapastor. Sabi ng verse 29, "For I know this, aking tinatalastas," sabi niya, "that after my departing," na pag-alis ko, sabi niya, "shall grievous wolves enter in among you." Grievous wolves enter in among you. Etong mga grievous wolves, minsan ito po ay nagdadamit tupa. Ito yung sinasabi ng Bible na wolves in sheep clothing. Na minsan talagang makikita po natin yung concern nito ay hindi po talagang pagpapastor. Hindi po talaga salita ng Diyos. Ang mga grievous wolves na ito, ang kanilang motibo ay pakinabang. Lagi po nating tandaan, laging nagbabanggit po ito ng pera. Puro pera po ang sinasabi. Kaya sabi ni Pablo, isa sa karakteristik po kasi ng grievous wolves ay yung tinatawag na personal interest. Hinahanap ko po yung verses. Alam ko isa po ay meron po yun sa Romans chapter 1 verse 16, Romans 16 na binabanggit po sa atin ng Bible na ang mga ito ay tinawag ng Biblia na mga hireling sa John chapter 10. Alam nyo kung anong ibig po sabihin ng hireling? Ang hireling po ay bayarang pastor. At doon sa John chapter 10 verse 12, kung ating titignan po yun, and 13, everybody read, "But he that is an hireling and not the shepherd." Hindi daw shepherd, hindi daw pastor, kundi hireling, "whose own the sheep are not, seeth the wolf coming." Itong hireling, kapag dumating daw yung lobo, anong gagawin niya? "And leaveth the sheep." Iwanan po niya yung kanyang mga tupa. "And fleet. And the wolf catcheth them, and scattered the sheep." Ibig sabihin, kapag dumating po yung problema sa loob ng simbahan, lalo na kung may mga lobo sa loob na nanggugulo, ang gagawin ng hireling, he leaveth the sheep. Bakit? Kasi hindi niya kayang lutasin yung problema na kanyang pinagpapasturan. Sapagkat hindi naman yun yung kanyang pakay. Tingnan niyo po ang verse 13, John 10:13, everybody read, "The hireling fleet, because he is an hireling and careth not." Pansinin yung salitang careth not. Hindi po siya nagmamalasakit sa mga tupa. So, kaya ang pastor, he must protect the church. So, how can he protect the church? Number 1, na makita po natin ngayong umaga, the pastor must protect the church against false doctrine. Maling turo. Akala ko noon, pag tumanggap ako sa Panginoon, ligtas na ako. At after that, wala pang isang buwan siguro, i-convince ka na nila na magpabaptize. Tapos sasabihin sa'yo, "Welcome to the family of God." Napag-alaman natin sa pag-aaral na ang kaligtasan pala ay hindi pagtanggap. Kasi kung pagtanggap, kahit hindi na namatay si Kristo sa krus, tama? Ang kaligtasan ay plano ng Diyos. Kailan? Before the foundation of the world. Anong ginawa ng Diyos before the foundation of the world?
Sabi po ng Bible sa Ephesians chapter 1 verse 4, gusto po nating makita na yung kaligtasan na tinanggap natin ay kulang. Yung kaligtasan na tinanggap natin ay mali. So nandito po yung blueprint. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Sinong unang tumanggap? Tayo o ang Diyos? Ang Diyos. Tayo ba ang pumili o siyang pumili? Sagot, mga batid, siya. Kailan? We are chosen as in Him before the foundation of the world. Anong purpose ng pagkahirang natin? Anong purpose ng ating pagkapili? That we should be holy and without blame before Him in love. Upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Verse 5, having predestinated us, tayo ay tinagda, past tense, tinagda na maging anak ng Diyos, tayo tinalaga as unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. Ibig sabihin, hindi ka pa ipinapanganak, you are already predestinated to become the sons of God. Bakit sasabihin nila, kapag tumanggap ka ngayon, magiging anak ka pa lang ng Diyos. Nasaan ang hustisya? Di ba? Sasabihin sa'yo, dati anak ka ng Diablo. Before the foundation of the world, wala namang record na tayo ay anak ng Diablo. Before the foundation of the world, we are already predestinated as unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, na ayon sa kanyang minagaling na kanyang kalooban. Kaya wala ho tayong free will sa saan? Kaligtasan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nagplano ng kaligtasan. Itinalaga na lang pala tayo na maging anak ng Diyos eh. Paano nangyari yun? Paano mo nasabi? Yun ang sabi ng Biblia eh. Hindi naman po natin ito imbento eh. Paano, pastor, yung mga sasampalataya? Acts 13:48. Tingnan nyo maigi ito. Baka mali pa rin yung hawak natin na kaligtasan. Acts 13:48. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. Tingnan nyo yung sentence. And as many as were ordained. Past tense. Past tense ba yan? O future? Past tense. As many as were ordained to eternal life, believe. Pero bakit ang sinasabi sa'yo, sumampalataya ka para magkaroon ka ng buhay na walang? Paano ngayon yan? Di baliktad. Baliktad yung kaligtasan, hindi. Baliktad ba yung kaligtasan na tinanggap natin? Hindi. Aminin nyo, baliktad. Ano ba sa kaligtasan? Ano ba ang nauna? Kamay ba ng tao o kamay ng Diyos? Bakit sabihin sa'yo, tumanggap ka muna? Tama ba yun? So, ang pagtanggap pala ay mali o tama? Kasi ang Diyos ang unang, parang ayaw niyong maniwala. John 15:16. Sabi ng Bible, they were ordained to eternal life, believe. Ang believing is result. Bakit ka sasampalataya? Bakit? Sabagat itinagda ka sa buhay na walang hanggan, kaya ka sasampalataya. Kaya pinapangaral natin ito to protect the church against false doctrine. Ano ba yung verse na nabanggit kanina?
John 15:16. Ang Panginoon na ang nagsabi eh. Parang kanya nyo papaniwalaan eh. Everybody read, ye have not chosen me. Akala ko noon, pinili ko ang Panginoon para sa kaligtasan eh. Di ba? Ganun. Akala ko noon, hinanap ko ang Diyos sa kaligtasan eh. Mali pala eh. Bakit ako maghahanap eh? Bulag ako noong mga panahon na yan. Hindi ko alam ang daan. Sabi ng Biblia, ye have not chosen me, but I have. And, past tense, ang result, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, and whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Kaya tignan po natin dito, hindi talaga tayo ang naghanap sa Diyos eh. Luke 19:10. Paano ngayon yan? Kaligtasan niyo pala natin eh, baliktad. Kasi nauna yung kamay ng tao. May debate nga si Manong Dick sa Facebook nung araw eh, pastor eh. Tawa ng tawa. Sapagat pinagpapumilitan niya, yung pagtanggap daw eh, yun yung paraan para siya ay maligtas. Eh paano kung hindi ka tinanggap? Tumanggap ka pero hindi ka tinanggap. Paano yan? Di-reject ka. Ganun lang yun. Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Anong kalagayan natin? We are, nandiyan sa sentence, nandiyan sa verse, we are lost. Ngayon yung nawawala ba ay naghahanap ba? The Son of Man is come to seek. Ang anak ng tao na parito upang hanapin at iligtas ang, kasi nawawala ka, hindi mo alam kung saan yung pabalik eh. Ngayon, hindi tayong naghanap sa Diyos. Diyos ang talaga ang naghanap. Kaya makikita natin dito na yung kaligtasan pala na tinanggap natin ay 50-50. Bakit 50-50? Ang sabi nila, ginawa ng Diyos ang kaligtasan sa krus, ngayon meron kang gagawin. Anong gagawin mo? Accept, believe, and bakit sino ba unang nag-accept? Ang Panginoon, we are accepted in the, okay, tuloy natin yung Ephesians 1:6. Ephesians 1:6. Okay lang po kayo mga kapatid? Sabi ng Biblia, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the... So ang Diyos ang unang tumanggap sa atin. Kailan? Before the foundation of the world. Sino ang unang tumanggap? Diyos, tao? So, hindi tayo unang tumanggap. Sabi nila, accept that you are a sinner. Yung isa ay believe. Kaya sabi ng Biblia, you are ordained to eternal life. Bakit saan ba galing ang believing? Sa'yo ba? Kaya ka nag-believe? Walang personal belief na nakapagligtas. Ang believing or faith ay galing sa Diyos. And then yung pangatlo, receive. Sino bang unang tumanggap? Ang Diyos ang tumanggap sa atin eh. Kaya ang akala nila sa John 1:12, yun na po yun. John chapter 1 verse 12. But as many as receive Him, to them gave He power. Yung receiving is not the requirement for salvation. This is the result of our salvation. To them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on. Sinong tinutukoy na believe on His name? Yung believing dito, o yung believe on His name dito, ito po yung believing ng Acts 13:48. Those who were ordained to eternal life, believe. Tingnan nyo po, nung na-born again sila. 13, which were born
not of blood, nor of the will of, walang free will ng tao, walang kalooban ng laman, nor of the will of men, but of God. Kaya yung gospel na natanggap po natin is a false doctrine. Nandito po sa isang verse yung ginawa ng ating Panginoong na kaligtasan. 1 Peter, kung hindi po ako nagkamali, 1 Peter chapter 1, verse 2, everybody read, elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, and unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. We are elected by the Father, we are sanctified by the Spirit, and we are redeemed by the blood of Jesus Christ. Ito yung kaligtasan na ginawa ng Diyos. Ang Diyos Ama, tayo ay pinili, tayo ay tinubos ni Kristo, at tayo binorn again ng Holy Spirit. Kaya doon sa John chapter 3, verse 5, kung titignan po natin ang John chapter 3, verse 5, na hindi may palipaliwanag ng kahit sino rito, o kahit mga napuntahan natin mga mangangaral, ang sabi niya, Jesus answered, verily, verily I say unto thee, except a man be born of water, yung water dito ay hindi po ito baptism, sapagkat ang John chapter 3, ang tinutukoy niya rito ay regeneration. O pagiging born again, pag sinabi mong born again means regeneration. Yung be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ilocano, kinuna ni Jesus, pudno kunak kada kayo, malaksid no saan kayo nga mayanak iti danum, kenti Espiritu, hanyon to nga magunudan, iti pagarian ti Diyos. Parang totoo, ano? Tama ba yon, Sister Jeng? Kaya yung water dito, makikita natin sa Titus chapter 3. Titus 3:5. Everybody read, not by works of righteousness which we have done. Hindi daw dahil sa mga gawa ng katuwiran na ating ginawa. Akala kasi ng tao, yung mabuting gawa, yun ang magliligtas sa kanya. One time, nung nangaral ako dun sa burol ni Tatay Bubot, may subingit na kamag-anak yata, pinsan. At ito, binabanggit niya. Gawa daw ang paraan para mapunta ng langit. Hindi ko na inano. Pero hindi po dahil sa ating katuwiran. Tayo ay naligtas, sabi ng Biblia, but according to His mercy, He saved us. Paano tayo niligtas ng Holy Spirit? By the washing of, yung water dun na tinutukoy sa John 3:5 ay, tama, John 3:5, yung except a man be born of water and of the Spirit, yung water dun is patungkol po yun sa washing of regeneration, yung kapanganakan na maguli and renewing of the Holy Ghost. Kaya makikita natin sa mga na-born again, minsan yung born again na ginawang reliyon eh. Ang salitang born again, ito yung pagbabago sa buhay po natin. Ito yung kapanganakan ng Espiritu Santo sa buhay po natin. Makikita mo yung regeneration, makikita mo yung renewing and transformation of the Holy Ghost. Pero kung sinasabi mo na born again ka, at walang transformation sa buhay mo, maaring yung kaligtasan mo ay questionable. Diyos na lang po ang nakakaalam. Kaya nakita natin na dapat ang iglesia ay protektahan laban sa maling aral. Bakit? Kasi minsan, akala natin talagang napakadali ng kaligtasan. Ang kaligtasan, chosen by the Father, redeemed by the Son, and
regenerated by the Holy Spirit. Pero ang sinasabi nila, tumanggap ka lang, ligtas ka. Tama? Sino nakatanggap ng ganung aral? Di ba ganun dati lahat tayo pinanggalingan natin doon? Oo, kaya tayo nagpabaptize din lahat. Bakit? Mali yung aral. Ang tawag dyan, easy believism. Gusto mo pumunta ng langit o impyerno? Siyempre, gusto ko pumunta ng langit. Ano gagawin mo? Tumanggap ka. Tumanggap ka. Bukas magpabautismo ka. Nagpabautismo ka. Amen. One saved, always saved. Shortcut yung kaligtasan, no? Ang bilis. Parang kidlat. Hindi pinaliwanag. Kaya false. Bakit? Nakabase sa kamay ng tao. Anong sabi ni Pablo? Galatians 1:6-9. Galatians. Kaya yung aral dito, galis talaga. Galatian. Galatians chapter 1 verse 6-9. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another. Tinawag daw sila doon sa doktrina ng biyaya ni Kristo. Pero napunta sila sa maling aral, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Meron pong merong pagkaligalig na nangyayari. Bakit? Sapagkat kanilang sinisira, pine-pervert, pinapasama ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Verse 8, but though we or an angel from heaven preach any other gospel, merong other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. May sumpa pala dyan eh. Inulit-ulit sa verse 9. Ano meron? As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Let him be anathema maranatha. Ang ibig sabihin, let him be accursed. Kaya ang pastor, dapat alam niya yung aral ng katuruan. Una sa kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan, yan po yung pundasyon ng ating spiritual na pamumuhay. Kaya kung mali ang pundasyon natin sa paglilingkod, from head to foot, mali na yan. Bakit? Mali ang pundasyon. Para kang nagtanim ng bahay sa buhanginan. Kahit timplahan mo pa yan ng 1:2. Matutunaw yan. Bakit? Mali yung pundasyon. Number 2, protect against legalism. It's not only to protect us against false doctrine. Pangalawa, we are to protect against legalism. Kaya yung introduction ng salvation po natin, yung introduction ng salvation na tinuturo sa atin, talagang, ano po yun? Napaka-legalistic. Colossians 2:16. Anong sabi ng Biblia? Colossians 2:16. Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holiday, or of a new moon, or of the Sabbath day, which are a shadow of the things to come, but the body is of Christ. Let no man beguile you of your reward. Huwag namang sinuman ay huwag manakawan ng ganting pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na nananatili sa mga bagay na kanilang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman. Ang isa sa mga problema ng Galatian Church, kung balik natin sa Galatian Church, ay tinatawag na legalistic o yung Gnosticism or yung tinatawag nating legalism. Nagmix po yung law at saka yung grace. Hindi po pwedeng magmimix yung law at saka
yung tinatawag na grace. Bakit? Sapagkat ang batas, for the wages of sin is ano? Death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So law condemns, but grace forgives. Lagi nating tandaan. Kaya mahalaga na makita po natin yung katotohanan patungkol sa bagay na ito, lalong-lalo na sa mga aral na ipinangaral sa atin ng salita ng Diyos, na hindi na po tayo nakatali sa batas. Hindi na po tayo nakatali sa utos ng Old Testament para tayo po ay maligtas. Kaya wala na tayong Old Testament practices. Kaya dun sa Romans 3:20, binabanggit po sa atin, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, or for by the law is the knowledge of sin. Sabagat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aaring ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkilala ng kasalanan. So hindi tayo ma-justify, hindi tayo maaaring ganap, o hindi tayo mapapawalang sala. Yung salitang justification ay pagpapawalang sala. Kaya ang batas ay hindi po ito paraan para tayo ay mapawalang sala, kundi sa pamamagitan ng biyaya. Ang biyaya lang ang pwedeng magpalaya po sa atin mula sa sumpa ng batas. We are no more under sin, but we are under grace. Tandaan po natin, we must to protect the church against legalism. Why? Because we are not under ordinances. Kahit sa mga pagkain, hindi na tayo nakatali . Yung iba, ayaw pa rin kumain ng dinuguan. Bawal. Bakit? Sabi ko, doktrina daw nila yan. Bagong doktrina daw ng pinanggalingan namin. Ganun ba? Bakit? Yung kinakain mo ba nagpaparumi sa'yo, o yung masama na sinasabi ko nagpaparumi sa'yo? Mamili ka. Yung nag-isip nga sa masama sa kapwa mo yun ang nagpaparumi sa'yo . Pero yung kumain ka ng dinuguan na may puto ayaw mo. Dahil marumi daw. Pero mas marumi pa yung dinuguan sa marumi mong isip. Kaya huwag kang mag-isip. Kumain ka na lang ng ganun lang. Parang alam nyo agad yung susunod . Kaya we must protect the church against legalism. Pangatlo, we must protect the church against division. Romans 16:17. Romans 16:17. Anong sabi ng Biblia? Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Sabi ni Pablo, pinapamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong napag-aralan, at kayo'y magsilayo sa kanila. Kung ito ay kontra sa doktrina ng Biblia, sa aral ng salita ng Diyos, hindi masama na lumayo o umalis sa isang iglesia. Bakit? Kasi mali na yung tinuturo na .
Ang tinuturo na lang is for personal benefit and personal interest. Tingnan mo, yung benefit nila, nag-i-interest pa. Magkano kaya percentage nun? Verse 18. Ito ang warning. For they that are such, serve not our Lord Jesus Christ. Pero, binabanggit nila ang pangalan ng Panginoon. Itong offering natin, mga kapatid, gagamitin natin to sa ministry. Kapag nakapagbenta tayo ng ukay-ukay, sa ministry ito. Kapag natin ito, okay lang. Ang dami nilang mga pakulo. Sinasabi nila para sa gawain, hindi naman talaga para sa gawain. Talagang ginagamit nila ang gawain para sa Panginoon. Panginoon daw. Pati yung mga bata. Marami tayong nakikita na ganyan. Ituloy natin. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly. Naglilingkod lang daw sila dahil sa kanilang sariling tiyan. And by good words. Talagang magagaling magsalita. By good words. And fair speeches. Magagaling mangaral. Problema dun sa mga kanilang flowery words. Dun sa kanilang good words and fair speeches. They deceive the hearts of the simple. Dinadaya nila ang puso ng mga walang malay. Kaya ikaw, walang kamalay-malay. Wala ka sa kamalayan, ginogoyo ka na pala. Nang hindi mo alam, sapagkat ikaw ay laging natutulog. Bakit? Amen ka ng amen kahit hindi mo naintindihan. Bigay ka ng bigay kahit hindi mo nauunawaan. Basta may maipakita ka sa tao na may naibigay ka. Tapos yung laging i-congratulate ka. At bigyan ka ng puro certificate of recognition. Hindi na paglilingkod yun. Pataasan na yun. Paano naman yung hindi nagbibigay? Di walang kwenta, walang value. Tama? Yung mga tagalinis lang ng kasilyas. Yung tagawalis, hindi ba ministry yan? Sabi mo, wala kang magbigay, pero pwede ka naman magdamo. Samahan mo yung mga tupa. Tama? Oh. Pero ito talagang walang kaano ito Walang anong tawag dito? Walang kasawa-sawa na puro pera ang pinag-uusapan. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid. Mark them which cause divisions. Why? Because they are not such, serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly. Tumingin ka rin minsan sa katawan ng mga yan. Talagang malalaki ang tiyan ng mga yan. Lalaki ng bodega. Mabuti, wala nang tiyan, ano? Sexy na. Oh, sexy na. Pwede nang pang Mr. Barangay. Joke lang. Pang-apat, we must protect the church against carnality. 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3. 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3. I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Matagal ng Kristiyano. Pero etong mga tao rito, hindi sila lumalago spiritually. They are carnal. Makalaman pa rin yung kanilang kaisipan. Etong masakit. Even as unto babes in
Christ. Yung kanilang pananampalataya, bonjing. Walang paglago. Kasi kung bata, madali lang matisod. Madaling madismaya. Madaling madiscourage. At lalo na, madaling madisapir. Bakit? Babes in Christ nga, hindi mo nga napansin ng konti eh. Pwede siyang mawala. Bakit? Hindi grounded and settled yung kanyang pananampalataya. Kaya, ang sabi ni Pablo, I have fed you with milk. Ipagtitimpla kita ng gatas. 0 to 6 months. I have not fed you with milk and not with meat. Hindi pa pwede ang karne. For hitherto ye were not able to bear it. Baka ikaw ay mabilaukan. Hindi pa kaya ng lalamunan. Neither yet now are ye able. For ye are not yet carnal. For whereas there is among you envyings, nandyan sa kanila ang mga pagtalo-talo, paninibugho, mga pagkainggit, pagkakanya-kanya, divisions, are ye not carnal and walk as men. Nagsisilakad sila ayon sa kaugalian ng tao. Yung spiritual na buhay sa kanila hindi mahalaga. Bakit? Kasi itong Corinthian church, mayaman sila eh. Nilamon na sila ng mga material na bagay nung pinagpala sila. Kumbaga yung kanilang blessing, imbes na yung blessing ay magiging blessing sa kanila, yung blessing nila nagiging curse. Bakit? Hindi na nila nagagamit ng tama yung financial blessing na pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Kaya talaga napakasama ng Corinthian church. Kahit nga yung pagkilala nila sa pastor eh, sa verse 4, for while one said, say it, 1 Corinthians 3:4, everybody read, I am of Paul. Mas maganda si Pablo, magiging pastor natin. Yung isa naman, hindi, mas maganda si Apollos. Kasi si Apollos, ano yan eh? Parang magaling sa makata. Ang tagal yung makata na. Magaling sa balagtasan. Are ye not carnal? Who then is Paul? And who is Apollos? But ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to every man. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Hindi sinasabi ni Pablo, mas marami akong nadala na kaluluwa kesa kay Apollos sa soul winning. Wala namang ganun eh, mga kapatid eh. Pero sabi ng Biblia, I have planted, ako'y nagtanim, si Apollos ay nagdilig. Pero sa Diyos pa rin ang nagpalago. Kaya lagi nating tanda ng ministry, hindi dahil sa pastor ay gumagana ang ministry, hindi dahil sa pastor ay magandang building, hindi dahil sa pastor ay magandang giving, dahil sa pastor ay magandang children's ministry o Bible study, hindi. Dahil ang Diyos pa rin ang nagdadagdag. Sabi ni Pablo, I have planted but Apollos watered. So we must protect the church against carnality. Let us walk as men. Panglima, we must protect the church through the truth sa pamamagitan ng katotohanan. Titus 1:9. Dito na po tayo magtatapos. Titus chapter 1 verse 9. Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine, isang magaling na aral, but to exhort and to convince the gainsayers, na nananangan sa tapat na nasalita na ayon sa turo, upang umaral ng magaling na aral at papaniwalain ang mga nagsisisi
sa langsang. Bakit? Verse 10. For there are many unruly. Marami ang hindi nagpapasakop. And vain talker. Marami daw yung mga nagsasalita ng walang katuturan. Deceivers, mga manlilinlang. Especially day of then circumcision. Lalo na yaong mga sa pagtutuli. Verse 11, whose mouths must be stopped, na kailangan pigilan yung kanilang mga bibig, who subvert whole houses, teaching things which they ought not for filthy lucre's sake. Na sila ay nagsisipang gulo sa buong sangbayan, na nagtuturo ng mga bagay na di nararapat dahil sa mahalay na kapakinabangan. Yung salitang filthy lucre, ito yung laging ang pangaral ng pera, puro pakinabang, for personal benefit. At marami ito ngayon. Lalo na sa pagpapastor ngayon, marami ang nagpapayaman sa pagpapastor. At may sila rito, meron silang example. One of themselves, sabi ni Titus, sa verse 12, Titus 1:12. Even a prophet of their own, meron pa daw silang mga propeta, said the Christians are always liars. Yung mga Christians, palagi sila nagsisinungaling. Evil beasts, mga masasamang hayop. Slow bellies, matatakaw na mga tamad. Sa loob ng church, meron po yan. Dahil marami po talaga dyan ang they came for personal benefit. They did not came doon sa principle ng John 4:24 that God is spirit, they must worship in spirit and in truth. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, dapat po natin protektahan at pangalagaan ang iglesia na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Protektahan natin ng church against false doctrine, against legalism, against division, against carnality. Kaya as we conclude, holding fast the faithful word, sabi ni Titus. A shepherd with no rod invites wolves into the flock. Holding fast the faithful word, as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayer. Nawa, pinagpala tayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat.